This is blah 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 blah. Blah 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 blah. I am back with my favorite. Matal sa kilaway ko, ano ba yan? Hi guys! September favorites coming your way. Ang bilis, no? October na kagad. Malapit na magpasko. Gasos na naman. For September, since, I don't know, I'm really busy nitong September. Hindi ko rin alam kung anong pinagkaabalahan ko nitong September. Pero parang napaka-busy ko. Kasi ang bilis ng araw. Nagulat talaga. Literally, talaga nagulat ako na katapusan na. Which means, I have to share with you kung ano yung mga favorites ko nitong September. Lahat ng sasabihin ko produkto, ilalagay ko lahat sa description box. So, make sure, tingnan niyo yung lista ko sa baba. For your convenience, nandun na yung price. If I can include the price, ilalagay ko doon. And the link kung saan ko siya nakuha. Or, saang store ko siya nabili. So, check out the info box, okay? So, let us begin. Okay, first of all, my lashes. Ito yung lagi ko sinusuot lately. Lagi akong tinatanong kung anong number nitong lashes na ginagamit ko. Number 218. This one is from Inkheart Shop. So, makikita niyo naman favorite ko siya kasi wala na nga siyang halos laman. Yung hibla niya or yung hair, hindi siya ganun kakapal. So, hindi halata na naka-false eyelashes ka. Kasi it's really, asa na nga ako? Hindi halata na false eyelashes kasi sobrang nipis. Bakit namumula na naman yung mata ko? Halata ba? Hindi niya naman siguro mahalata yan. Pero namumula yung eyes ko na naman sa electric fan yata. Okay. So, back to the thing that I was saying. Itong lashes na suot ko, these are number 218 from Inkheart Shop. Ito yung pinaka-favorite kong lashes of all the lashes na meron ako. Nire-reserve ko na lang siya for special occasions. Kasi, nire-reserve ko na lang siya for special... Oh. Come on. Yung nasa inner part, may kasi tapos sa dulong part, mahaba. Kaya pagka... basta, parang, kabog talaga. Ang hirap i-explain, pasensya na. Lalo niya pinapaganda yung winged eyeliner. Saan doon na tayo sa false eyelashes? My favorite lash glue of all time is the Nichido. Ito, mauubos na naman nga so I have to buy another one. Okay lang kasi this is 60 pesos only. Nichido True Lash Adhesive. I guess, yun yata yung name niya. Pero, nasa violet siya na packaging, ganito, kasing color ng nails ko. Ang maganda naman dito, kasi kung hindi ka naman laging nagpa-false eyelashes, mas magandang bumili ng ganito lang kaliliit, kasi pag matagal mo siyang hindi ginagamit, natutuyo yung adhesive. I think na-feature ko na to before, pero ulitin ko ulit para sa inyo. Maghihilamos na ako, pagtanggal ko ng lashes, sumasama yung glue dun sa false eyelashes. Hindi ko na siya kailangan pang, hindi siya naiiwan sa, para siyang rubbery. You know what I'm saying? I bought this Nichido last month, and this one is Nichido Minerals Precise Eye Pencil, and it is in walnut. Yan yung swatch niya. Yung gamit ko ngayon sa kilay ko, it's perfect for my hair color kasi nag-fade na yung kulay ko sa buhok. Masyado nang matapang yung ginagamit kong Everbilena Advanced Perfect Eyebrow in Dark Brown. Matagal siya before mabura. Hindi siya waxy na kailangan mo pang patungan ng powder. Kasi yun ang problema ko having oily skin. I tend to oil up dito sa T-zone kasama yung kilay ko. Nagre-reflect na yung light. Parang may kilay pa ba ako o wala na? Sa oil tsaka sa waxy appearance ng eyebrow pencil. So, I like this one kasi powdery yung itsura niya. Tapos hindi siya ganun kabilis matanggal, oh. Kahit I smudge it like that. And it's 138 pesos. Sa lip products naman, right now, I've been loving my NYX matte lipstick. And this one, ito yung mga to-go ko lately. Mabilis ang pag-lipstick. Napakadali niyang i-apply sa lips. NYX matte lipstick in Tea Rose. It's a mauve. Ang ganda ng color niya. It's perfect for everyday use. Hindi siya yung papansin na lipstick. Papansin na lipstick? Nasisi pa yung lipstick, no? It's perfect for everyday. You know, kahit na pwede mo siyang suotin ng kahit anong okasyon. Yun.
Di siya makalat. Alam niyo, minsan nagbe-bleed na yung lipstick niyo dito sa edges or sa paligid ng lips. Oo, nagfe-fade siya, pero hindi rin siya yung nagkukumpol-kumpol dun sa lines ng lips, hindi. If you wanna check out, I have a blog post of this NYX matte lipstick. If you wanna check it out, ilalagay ko yung link sa description box. Siyempre, kailangan ko i-feature yung aking suot ngayon. Alam niyo naman na all-time favorite ko is itong Wet n Wild Bare It All. Kung mapapansin, kung makikita niyo nga, obvious naman na favorite to favorite siya kasi mukha na siyang kinawawa. Mukha siyang inabuso. Wet n Wild Mega Last Lipstick 902C or Bare It All. It's a perfect nude lipstick for me. Before ko i-apply ito, ginagamitan ko ng NYX Lip Liner Pencil. And this one is in Tangerine. I'll be doing a swatches and review nitong NYX Lip Liner Pencil, kaya hindi ako masyadong divulge ng information about this or na aking input about this. Kasi yeah, para doon na lang, i-reserve na lang natin doon sa video na to. Pero ang gandang combination nilang dalawa. Papatagal niya, 4 hours nawawala na sa lips ko yung Mega Last eh. So, malaking tulong yung lip liner para tumagal siya sa lips ko. I changed my soap mula pa ng August. This is Kojic Beauty Soap from Kojic Beauty Soap. Same name ng kanyang Facebook, okay? This is a Kojic Acid Soap. The same lang din ng Kojisan, pero mas mura siya. Mas gusto ko yung smell nito compared sa Kojisan. Pero ewan ko, siguro ako lang, pero mas gusto ko yung amoy niya. Ang napansin ko sa kanya, pag paubos na siya, nag-aano siya para siyang may fiber. Hindi siya yung kagaya ng Kojisan na talagang matutunaw. Ewan ko, siguro nakakatulong yun para tumagal yung soap. I'm not really sure. Pero, yeah, ito, mas matindi tong magpabalat sa skin. Kaya nga nag-aano ko lately, nag-lotion ako lalo na kapag malamig talaga yung panahon. Alam niyo yung parang feeling na mapupunit yung skin mo sa sobrang dry? Yung ganong feeling, yung pag na-stretch yung skin mo, ganong feeling. 45 pesos only yung ganitong soap. I think, sana hindi ako mali. Next is this one from Girl Stuff. Hindi ko alam kung ma-appreciate nyo kasi nagre-reflect yung mga lighting ko. Kaya akong mataray na teacher, pero gustong-gusto ko to. Kasi ang ganda ng design niya. Chain yung nandito, oh. Wala tong grado. So, this is Chanel-inspired glasses. Masyadong shiny nga lang siya kasi yun ang design niya, shiny yung dito. And wala siyang grado kasi nagsasalamin lang naman ako para takpan yung mukha kong walang makeup. Although, akala nyo matangos yung ilong ko, pero hindi po. Hindi po matangos yung ilong ko. Contour lang yan, tsaka highlight dito. Kaya, ang problema ko sa salamin, yung bumabagsak siya, yung ganun ako ng ganun, kasi wala akong nose bridge. Hindi, meron naman ako nose bridge, pero lubog. Oily pa yung skin ko, yun pang masaklap doon. Oily na nga, lubog pa. Hapit na hapit siya dito, kaya kapit talaga. Aking wallet. This one is from Shop Makaila. Pag bumibili ako sa grocery, syempre ayoko na mag-bag kasi hassle pa yung bag minsan since I always bring my vlogging camera with me kung saan man ako mapunta. Kaya alam nyo bang kasya yung aking camera? Kasya yung aking phone? Let me just show you. Kasya yung aking camera, kasya yung aking iPhone, and I can also include yung aking blotters. See? Oh, saan ka pa? 2 months na sa akin, 2 or 3 months. Pero it still looks good, matibay. Ang dami ko pang nilalagay lagi. Tapos, although may mga stain na ng makeup, yeah, matibay siya. Yung mga nagtatanong yung tahi niya or yung feel ng leather, it's makapal. Hapit po, pati yung tahi niya hapit. Another one from Shop Makaila is this bag. This is, I think, ang name nito is Charlize. Ang color nito is tan. This is my favorite bag kasi although hindi ko to maisa-suggest sa mga nagko-commute kasi it's open. Ayan o. It's open. Pero sa akin, it's very convenient para sa akin kasi like I said, lagi kong dala yung vlogging camera anywhere I go. Just to capture yung mga moments na hindi mo na pwedeng ibalik. Very helpful sa akin yung ganitong bag. Kasi ang bilis kong makukuha yung camera. Yun nga lang, nagko-commute ka, talagang mabilis ka rin mananakawan dito kasi it's open. Pinapatong ko yung jacket ko sa ibabaw so that hindi siya kagad
hindi ako kagad madudukutan. Ganun pa rin yung itsura niya mula nung nakuha ko 3 months or 4 months. Hindi ko na maalala. I think 3 months ago, if I'm not mistaken, parang ganun. Okay pa rin yung itsura niya, oh. Matibay. Tapos lagi pa ang bigat-bigat ng dala ko. Promise. Kasi maliban sa extra na damit ko, si Jaya, dinadalang ko rin. Tapos, DSLR, tapos camera, phone, kikay kit, name it. Girl Scout pa man din ako. Hindi ako lumaki na kumakain ng yogurt, pero mula nung natikman ko siya ulit nitong last week, mula nung natikman ko siya, inaraw-araw ko. And I would like to point out na if you're dieting, kagaya ko lately, hindi ako nakakapag-workout, nakatulong sa akin yung yogurt para minsan kasi may mga cravings tayo, hindi may iwasan, di ba? Kaya ako, ginagawa ko, yogurt lang ang katapat pag kunwari nagugutom ako, pero alanganin na sa oras ng malapit na mag-dinner or malapit na mag-lunchtime, di ba? Ito lang kakainin ko. Nakakabusog. Magugulat nga ako kasi parang wala pa akong gana kumain. Ito lang yung kinain ko. Besides that, yogurt, syempre, it's very healthy. It's good for you because it has at least 1.25 billion live microorganisms per cup. Diba? Oh, it's a low-fat snack and it's a source of calcium for strong bones. My favorite flavor is mango. Yun nga lang, wala ng mango. Melon na tong hawak ko kasi inaraw-araw ko na nga siya. I think that's it for my favorites this September. Sana na-enjoy niyo po ang aking favorites. Sa mga susunod na buwan, kung gusto niyo pang makita ng favorites, please do subscribe to my channel and don't forget to give me a thumbs up kung na-enjoy niyo tong video na to. And if you have questions, please comment down below. And ano pa ba? Nasabi ko naman lahat? Yeah! And if I can, what happened here? That's it. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye!